Ito nga pala mga boss yung karugtong ng ating video noong last month na naimbitahan tayo dito ng LGM Motorcycles para mag-test drive ng kanilang mga unit dito. So nandito tayo ngayon sa Kymco booth para mag-antay na maging free na yung Kymco $150 para tayo naman ang mag-test drive kasi maraming naka-line up. Habang nag-aantay tayo dito, narito katabi yung katatapos lang din natin i-test drive yung Kymco Like 150S. Kung gusto niyo mapanood yung review natin dyan sa Kymco Like 150S ay nasa YouTube natin. So check nyo na lang mga boss. Kaya simulan na natin to. I-test drive na natin ang Kymco $150. Ayan mga boss, naka full digital panel ito. Maliit lang siya pero lahat naman ng info ay makikita na natin dyan. Nandito din yung kanyang susian, hindi pa siya keyless. At syempre yung kanyang tangke nandito sa harapan kaya napaka-convenient niya. At meron siyang tank capacity na 8 liters na kaya namang tumakbo ng 45 km per liter. Hindi na tayo kailangan pang bumaba kapag nagpakarga tayo ng gasolina. At ito nga pala yung Kymco $150 ang may flip tech. Ito yung naaangat yung back seat para maging sandala natin para mas maging komportable. Yung bakal na parang carrier dito sa bandang likuran ay na-extend din po yan para marami tayong maikakarga dito once na ginamit natin ito pamalengke or ginamit natin pang commercial ang motor na to. Ang full review natin sa Kymco $150 ay nasa YouTube natin available na dahil ang video natin ngayong araw ay nakatuon sa test drive. Doon sa last video natin about dito sa Kymco $150 ay nakatuon naman sa kanyang looks, specs, features at sa kanyang SRP. Pero dito sa video na to ay papahapyawan din natin yung mga yan habang tayo ay nasa kasagsagan ng test drive. So ayan mga boss, simulan na natin to. Unang upo mga boss, sa motor na to hindi tayo nahirapan dahil isa ito sa mga pinakamabababang seat height So kahit mga 5 flat kayang-kaya to dahil hindi naman talaga to nakatuon sa pang mabilisan, hindi naman to aggressive na motor pero premium yung kanyang datingan na maporma na rin, pwede mo siyang set upan dahil may mga available na mga accessories naman to sa Kymco. Kagaya na itong kanyang cellphone holder, merong Kymco na tatak dahil galing mismo yan sa Kymco. Yung kanyang mga crash guard, yung kanyang carrier sa harap, available po yan sa Kymco. Pwede siyang pang forma dahil modern yung kanyang design, at the same time pwede din siyang pang commercial or pwede siyang pang negosyo dahil pwede tayong maglagay dito ng mga baggage or mga dalahin. Ang lapad din kasi ng kanyang gulay board or footboard. Meron din siyang hook dito sa unahan na pwede naman natin pagsabitan ng mga eco bag or ng mga pinamili natin kapag tayo ay namalengke. Ang kanyang ilaw sa unahan, yung kanyang headlight at signal light sa unahan ay naka-LED na pero naka-bulb type naman yung kanyang taillight at signal light sa hulihan. Ayan yung kanyang naked handlebar na nagpapogi sa motor na to, tsaka yung kanyang round shape na side mirror. Binagaya naman yung character ng motor na to. Ayan, makikita natin dito sa baba ng kanyang instrument panel, meron siyang charging port. Habang nasa biyahe tayo, pwede tayo mag-charge ng ating mga mobile phone. At ang mga switches naman nito dito sa may kaliwa, meron siyang passing light, may high and low, turn signal at busina. Sa kanan naman, nandyan yung kanyang hazard switch, engine kill at ang kanyang electric starter. Meron na ring built-in na handbrake or park brake kaya safe ito kahit maipark man natin sa mga alanganing lugar, iwas tumba. Meron siyang tatlong color variant meron siyang lake green, flat black at ang pearly white. Kung alin man dyan yung mga gusto nating kulay ay available yan dito sa LGM Motorcycles. During test drive mga boss ay hindi naman maingay yung makina, maganda din yung handling, goods din yung kanyang turning radius, hindi naman sumasayad or bumabangga sa ating tuhod sa height natin na 5'6". At kung iniisip nyo na walang ibubuga yung motor na to dahil sa mababa lang siya, naka 150cc na po ito, single overhead cam, 4-stroke, single cylinder at naka air cooled kaya compatible pa rin sa kanyang displacement. Naka FI na rin kaya medyo matipid na rin sa gas, na kaya mag-produce ng maximum power na 11.3 horsepower at 7,000 RPM at may maximum torque naman na 12.8 Nm at 5,500 RPM. Hindi man siya kasing lakas at katorque ng ibang mga 150cc, pwede na rin naman dahil hindi ka na rin naman dito mabibitin kapag ginamit mo lang naman siya pang daily dahil ihahatid ka rin naman ng motor na to from point A to point B. Napaka-komportable din ito dahil nga sa kanyang flip tech, nasasandalan natin yung kanyang back seat at naka-upright position din tayo dito kaya hindi tayo ngalay, hindi tayo nakayuko. At the same time malapad yung kanyang footboard kaya kahit walang extension yung kanyang floorboard ay nauunat natin na ibibigay natin yung komportable sa ating mga paa. Sakto lang din naman yung lapad ng kanyang mga gulong dahil sa unahan mayroong sukat na 90/90/12 at sa likuran naman ay may sukat na 190/10. So stable na rin ito sa mga cornering. Maganda naman yung response ng kanyang suspension sa unahan dahil naka-telescopic fork ito
dito at maganda din yung balance ng kanyang suspension sa likuran dahil naka-dual shock absorber na po ang suspension ng kanyang likuran. Maganda pa rin naman yung response ng kanyang brake sa likod kahit na naka-drum brake dahil hindi naman disenyo yung motor na to sa pabilisan kaya okay lang naman na naka-drum brake sa likod. Ang mahalaga naman ay naka-disc brake sa harap. Wala man siyang ABS pero goods na rin naman dahil yung takbo ng motor na to ay sakto lang. Hindi naman siya ganun ka-aggressive at hindi naman naka-design yung motor na to sa pabilisan. Sobrang smooth lang talaga manakbo ng motor na to. Pwede talaga siya pang beginner at dun sa mga relax lang mag-drive kasi sobrang komportable niya. At isa pa, bawing-bawi ka naman dito sa quality ng Kymco dahil reliable ito at talagang durable. Maaasahan din naman at matagal na to sa Philippine market. Talagang nakakasiguro ka din naman na matibay talaga yung motor na to. Kompleto din siya sa mga pyesa at sa mga parts. Available yan sa Kymco syempre. Tsaka maganda talaga yung makina ng Kymco pang matagalan din ano. Subok na yan. Kung nakulangan kayo sa ating video, I recommend na panoorin nyo yung ating naunang vlog dito sa Kymco $150. Tinalakay natin yung parts. Winok around review natin yon, yung kanyang specs, features, at yung maliliit na detalye dito sa motor na to. Tinalakay natin doon. At yung kanya namang ground clearance, although sakto lang naman yung sukat. Ang mahalaga dito sa mga higanting humps ay hindi naman tayo sumayad. Smooth lang yung takbo natin. Hindi tayo nakaramdam na sumayad yung humps sa ilalim ng ating motor. Ano? Malalaki yung humps dito pero hindi talaga tayo sumayad. Yun lang talaga yung kaya nating makuha dito sa test drive. Yung kanyang ground clearance, yung comfort ng motor na to, yung kanyang handling, yung kanyang torque dahil hindi natin matitest yung kanyang bilis dahil limited po ang kalsada dito. Nasa village po tayo. May mga pampublikong sasakyan. At the same time, may mga tao din. At the same time, marami talagang humps. Kaya hindi natin masusukat or matitest yung bilis ng motor na to. So that's it mga boss. Yan lang yung ating review ngayon. In summary, goods naman yung pormahan ng motor na to. Ano? Kung gusto nyo talaga makita, pwede kayong manood ng ating last na vlog about dito sa Kymco $150. Yung kanyang specs and features, pwede na rin naman sa isang 150cc. Yung actual na test drive naman natin mga boss. Okay yung kanyang seat height, mababa po ang motor na to. Pasok sa mga may height na 5 flat. Ano? Yung kanyang ground clearance, hindi naman sumayad sa mga higanting humps. Okay yung handling, sakto lang yung power niya. Yung turning radius, goods din. Yung kanyang braking system, okay na rin naman sa displacement ng motor na to. Ang tanong, magkano ba ang presyo ng Kymco $150? Ang SRP ng Kymco $150 ay 127,800 at syempre available nga yan dito sa LGM Motorcycles dito sa may Antipolo. Sa harap lang to mga boss ng Inaris ano. So sa inyong palagay, sulit ba ang presyo ng motor na to sa kanyang specs and features? So comment nyo nga sa ibaba para mapag-usapan natin yan dito sa comment section. So that's it for today's vlog mga boss. Kung umabot ka pa rin hanggang sa huling bahagi ng ating video ay mga pwedeng pakilike naman ang ating content ngayon, paki-subscribe na rin para mas maging updated ka pa sa mga susunod pa nating video. So that's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye bye.